Mahilig ba kayong mag-travel? Or gumala kasama ng inyong mga kaibigan? Gusto nyo bang pumunta sa mga Instagrammable places dito sa Pilipinas? At kumain ng masasarap at kakaibang pagkain? Alam nyo ba na merong ganyan lugar sa Samar? Ngunit hindi ito madaling mapuntahan. Tara, dadaling ko kayo sa Biringan. I'm so scared. All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I'm so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you how to hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. I know things no one knows. You're going to die. Help me. I'm begging you. Can you help me? I'm alone and scared. I lost my mommy. Can you help me? I'm coming for you. Hello guys, this is RJ and welcome sa ating first episode ng Friday Katatakutan. Dito sa Tara, Biyahe Tayo. Yes, you heard it right. Dadaling ko ang inyong mga imahinasyon sa lugar kung saan maganda, malinis, madaming pagkain at lugar na punong-puno ng kasayahan. At ang tinutukoy ko na lugar ay ang Biringan City. Ngunit totoo nga ba na merong ganitong lugar dito sa Pilipinas? Simulan na natin ang kwento. Ang kwento ng Biringan City ay nagmula sa Samar, isa sa mga isla sa Visayas Region at pangatlo sa pinakamalaking isla dito sa Pilipinas. Ang salitang Biringan ay nagmula pa sa salitang Waray na ang ibig sabihin ay hanapan o lugar ng mga taong nawawala. At nauso ang salitang Biringan dahil sa tuwing may nawawala o hinahanap, ang laging nasasabi ng mga taga doon ay, baka nasa Biringan or malamang nasa Biringan yun. Pinaniniwalaan ng mga taga Samar na ang Biringan City ay lugar na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Calbayog City at Catarman City. Ngunit subalit datapwat, hindi ito basta-basta mapupuntahan ng ordinaryong taong katulad natin na walang pahintulot or imbitasyon dahil pili lamang ang kanilang pinapapasok sa misteryosong lugar na ito. Dahil umano, ang lugar ng Biringan City ay hindi lugar ng mga karaniwang tao. Ito ay lugar ng mga engkanto or mga maligno. Pero paano nga ba nagsimula ang ganitong urban legend sa Samar? Una, dahil sa mga tao na nakakatanggap di umano ng liham, imbitasyon o regalo na ang nakalagay na return address ay Biringan City. Pangalawa, ayon sa mga kwentong bayan, meron daw magkapatid ang nangangahoy sa kagubatan ang napadpad sa mahiwagang lugar ng Biringan. At ayon sa mga ito, ang lugar ng Biringan ay isang magandang lugar na may naglalakihang gusali, masayahing mga tao, na tila walang iniisip na problema, at napakaraming pagkain na ayon din sa kanila ay kapag inahinan ka ng pagkain na kulay puti or itim at kinain mo ang itim na pagkain, ay hindi ka na nga daw makakaalis or makakalabas ng Biringan at hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Pangatlo,
Ayon sa mga kwento-kwento, meron daw 3 magbabarkadang babae na taga Maynila ang nagkaayaang magbakasyon sa Samar. Ngunit hindi pinayagan ng magulang ang isang kaibigan nila at naiwan ito sa Maynila. Samantalang ang 2 kaibigan nito ay tumuloy pa rin sa Samar. At habang nasa Samar ang 2 kaibigan nito, ay meron daw nakilala itong babae na nagngangalang Carolina. At dinala sila sa lugar ng Biringan. Makalipas ang ilang linggo, nagulat ang naiwang kaibigan na ang 2 matalik niyang kaibigan ay nawawala. At hindi mahanap maging ng pamilya nito. Hanggang sa isang araw, naglakas loob itong pumunta ng Samar upang hanapin ang kanyang 2 matalik na kaibigan. At sa pagtatanong-tanong nito sa mga taong taga Samar, ay ni isa sa kanila ay walang nakakaalam at walang makapagturo na eksaktong lugar ng Biringan. Dahil na siguro sa takot or pag-iwas na mapag-usapan ang lugar na ito. Sa pag-alala nito sa 2 kaibigan at pag-iikot sa iba't ibang lugar doon, ay inabot ito ng hating gabi. Hanggang sa may isang babae ang di umano'y nagturo ng lugar patungong Biringan. Maganda at mabait ang babae, kaya madali siyang nagtiwala at sumama. At sa pag-uusap nila ay hindi niya namamalayan na nakarating na sila ng Biringan. Laking gulat ng babaeng taga Maynila sa nasaksihan ito. Dahil sa lugar na yon ay sobrang liwanag, malinis, maganda, tahimik, at malayong malayo ang ganda ng mga gusaling ito sa gusali sa Maynila. Hanggang sa nagpakilala ang mahiwagang babae na si Carolina. Inalok siya nito na manatili sa Biringan at inahinan ng masasarap na pagkain na kulay puti at itim. At ayon nga sa mga kwento, ang kulay puti ang kinain ng dalaga, kaya nagawa nitong makabalik sa mundo natin. At nagising na lamang ito na nasa daanan at tila ay nawalan lamang ito ng malay. Buti na lang ay may nakakita sa babaeng ito. At nang may masmasan ang babaeng ito, ay ilang araw na pala ang lumipas mula nang siya ay pumunta ng Biringan. At hanggang sa makabalik ito ng Maynila, ay hindi na niya nagawang mahanap ang kanyang mga kaibigan. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Biringan City. Kaya kung ako sa inyo, alamin nyo muna ang mga lugar na balak nyong puntahan nang hindi kayo mapahamak o matulad sa magkakaibigan sa ating kwento. At kung meron kayong ibang alam na urban legend or kwentong katatakutan, i-comment nyo lang yan sa baba ng ating screen or i-email sa amin at yan ang pag-uusapan natin sa susunod na Biyernes. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, huwag nyo po sanang kalimutan i-click ang like, share, and subscribe button. Hanggang sa muling takutan mga kabiyaheros, bye!